Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell po. So, ang topic po natin for today, anong kabuluhan ng Yahweh Shalom? At meron tayong concept na Yahweh. Yahweh Shalom, the name of Yahweh. Judge chapter 6 verse 24 means the Lord is peace. Gideon built an altar with his name after God assured you of his presence and peace of his mindset of fear and conflict. Biblically, means of fear and conflict. Biblically, peace is not just an absence of war, but a fullness, holiness, reconciliation, and blessing that only God can provide. Yahweh Shalom point to Christ, who himself is our peace. Ephesians chapter 2 verse 4, reconciling us to God through the cross. This peace is full present in the believer's life now and perfect in the eternal kingdom, where strife and sorrow cease. Makita natin ito sa Judge chapter 6 verse 23 to 25. Sabi dito, so, Gideon built an altar in the Lord. There are called in the Lord in peace. To this day, it stands on our property. Sa Tagalog po, nang yumaong nagtayo rin si Gideon ng isang sambahan sa Panginoon at tinawag niya na Panginoon ay kapayapaan. Hanggang sa ngayon po, yan ay nakatayo pa rin sa Bafra. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa teaching. First teaching po natin. Peace is exclusive to God. 2 verses. So, nakatahimikan pala sa mga masasamang tao sa mga ginagawa ng masasama. Yes, hindi sila nakakakuha ng. At sa second teaching naman, peace is absence of danger. So, kapag may kapayapaan pala sa buhay mo, hindi pala siya ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na is wala lang danger or panganib sa buhay mo. Sa third teaching naman natin, this is found in Yahweh's strength. So, yung kapangyarihan or yung kapayapaan is nakikita din siya sa kayaran kung saan sa Yahweh ay mayroong kalakasan. Dadako tayo ngayon sa ating application. First application, turn away from your sins and ways. So, alisin mo lahat ng kasalanan na meron ka sa buhay mo. At syempre, yung mga nagagawa mong kasalanan. Sa second application naman natin, clear down every idols of the heart. So, alisin mo lahat ng mga idols na meron ka sa buhay mo dahil sagad lang dapat yung idol natin. Sa third application naman, train your mind to be still, trusting God alone. So, turuan mo yung isip mo na si God pa rin palagi God pa rin pala tayo laging magtiwala sa buhay natin at hindi sa kanino man. At sa ating last part, which is in discussion, how do you train your mind to be still when trouble comes? Sa akin kasi, pag may trouble na nangyayari sa buhay ko, palagi ko lang ipinagpiprito at syempre, kasama kayong Panginoon sa mananalangin ko or nanghihingi rin ako ng guide sa Kanya. At sa ating alternative question, what have we learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin ngayon na